para po sa ating exhortation, samahan niyo po ako sa ating passage. 2 Timothy chapter 3, 16 and 17. At ito po ang ating huling bahagi ng ating pong series about the Word of God. So, samahan niyo po ako muli dito po sa ating passage. 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. Tingnan po natin sa atin po mga Biblia at pagkatapos ko pong basahin tayo po ay mananalangin. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete and equipped for every good work. Sa Diyos po ang kapurihan. At tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kami po ay makapakinig ng iyong salita. At pa kami patuloy na hubugin ng mensahe na aming mapapakinggan upang kami ay makapamuhay alinsunod sa iyo pong pagkatawag sa amin. Kami po ay maging lingkod po ninyo sa lahat ng bahagi ng aming buhay pananampalataya. Hindi lamang po sa paglilingkod namin ay makita ka, Panginoon, kundi sa kung paano po kami namumuhay na walang nakakakita sa amin kundi ikaw lamang. At patubayan niyo po ang bawat isa sa tulong po ng Banal na Espiritu at ang iyong po lingkod. Hihingi po ko ng tawad sa akin po mga pagkakasala at ikaw lamang po ang maitaas ko, Panginoon, sa paghahatid ng inyong pong salita. Salamat po muli sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay. So, God's Word, o ang salita ng Diyos as one of the means of grace and essential for our spiritual growth. So, kapag tayo po ay humihiling sa Diyos, na tayo ho ay palaguin sa ating espiritu o sa ating buhay pananampalataya, pero hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi siya tamang gawin. So, it's para bang illogical. Hihiling ka sa Panginoon na ikaw ay lumago, pero hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Or ikaw ay tinatamad na magbukas ng Biblia para magbasa at pag-aralan ang salita po ng Panginoon. But kita ho natin that ang buhay po natin ay nakasalalay po sa ating yung ating oras at yung ating debosyon sa salita po ng Diyos. Kaya kung gaano ho tayo kadalas na mag-aral po ng Biblia, so mas lalago po tayo at masisigla po tayo sa ating buhay pananampalataya. So, mas magiging energetic po tayo para sumunod sa Panginoon. At mas makikita natin yung grace ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa at sa lahat ng ating pinupursue bilang kanyang mga anak. Kaya, this is a conduit or one of the means of God for our spiritual growth. And sa ating mga puntos, makikita po natin, so bakit siya tinuturing po na conduit or means para po sa ating paglagong spiritual. First, it's because it is plainly inspired by God Himself. So ito po ay galing po sa Panginoon. And dahil po ang salita ng Diyos, sabi po ng Panginoon ay essential para sa ating spiritual na buhay. Matthew chapter 4 verse 4. Kaya napakahalaga po ang Word of God para po sa ating paglaki o sa ating paglago bilang kanyang mga anak. So, it is plainly inspired. So, yung nature po ng salita ng Panginoon ang makikita po natin dyan. So, ito po ay walang pagkakamali. Hindi po kailanman magkakamali. At ito ho ang ating authority o ito yung ating saligan ng ating pamumuhay at ng ating paniniwala. Ikalawa po is that God's Word is absolutely profitable for our faith and practice. So ito ho ay kapakipakinabang para sa ating pananampalataya at sa ating pamumuhay. So when we say faith, so yung what we believe. Sinabi naman pong practice is what we do in our lives. Ano po? Ano yung ginagawa natin sa araw-araw? So first is for shaping belief, that is teaching or instruction. So nakita po natin that mahalaga po ang doctrine, mahalaga po ang theology, mahalaga po ang tinatawag po nating indicatives
or statements of fact na mababasa po natin sa Bible. Ano po, para sa ating pagpapatibay ng ating pagkakilala sa Diyos. And also for exposing sin. But not in a way na tayo ho ay mamamahiya ng ating kapwa, mananampalataya sa kanyang kasalanan, kundi kagaya po ng sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 18, so atin siyang kausapin ng pribado at i-encourage po natin siya, ano po, na ihingin niya ng tawad sa Panginoon ang kanyang kasalanan. So, sabi nga, in-expose po natin doon sa tao mismo na nakikita ho natin mayroong dapat niyang i-confess sa Panginoon. And also for guiding repentance. So, that means, that is correction. Sabihin, hindi lang ho natin sinasansala o ina-expose yung pagkakamali ng ating kapatid o ng ating kapwa mananampalataya, kundi atin po siyang nire-restore. So, pabalik doon sa tamang direksyon na nais ng Panginoon sa kanya. Ano po? So, yun po yung sinasabi po ritong correction. So, manatili siya doon sa landas na kung saan ay nandoon yung kanyang repentance, yung kanyang kagustuhan na talikuran ang kasalanan at hindi siya magpaulit-ulit sa pagkakasala. Ano? Kaya hindi ho natin tinotolerate ang kasalanan kung paano ang Diyos ay hindi rin niya tinotolerate ang kasalanan. Kaya nga po mayroong kapahamakan sa tao. So yun po yung hustisya ng Panginoon. And we have for cultivating ongoing obedience. So that is training in righteousness o pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Hindi lang po ang pagsasanay dito ay how to be skilled. So kumbaga hindi lang skills ang focus ng Panginoon sa atin based doon sa ating natapos, sa ating edukasyon o di kaya sa ating experience. So if we are tayo ay aged na o tayo ho ay matagal na mananampalataya, so ito yung criteria upang ikaw ay maging instrument ng Panginoon to serve, and to be effective, to be an effective minister. But here it says cultivating ongoing obedience. So paano natin ititrain ang mga kasama natin sa matuwid na pamumuhay kung tayo mismo ay nakikitaan ng hindi matuwid na pamumuhay? Di po ba? Kaya tayo ho dapat ang magsiset ng example sa mga tinuturuan po natin, sa mga taong dinadala ho natin papunta po sa Panginoon. Hindi ho tayo ang basta lang magtuturo, pero babaldag ho pabalik sa atin yung ating itinuturo kasi kabaliktaran po ang nakikita sa atin. Amen po ba? Ano po? Kaya training in righteousness o pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. And as we continue po, dito po sa ating sunod na talata, so in verse 17, basahin ko po, sabi dyan that the man of God, so tingnan po natin itong verse na ito, this is a purpose clause, preceded with the word that the man of God may be complete and equipped for every good work. So hindi lang po ang word of God is essential for our spiritual growth because of its nature, because it is breathed out by God, and is profitable for our faith and practice. But number 3, it is divinely purposed for our spiritual wellness. So not only based on the context, mga kapatid, kasi ang sinasabi po ditong man of God, primarily po, ang tinutukoy po dito ni Apostle Paul ay ang kanyang dinidisipulo na si Timothy. So siya po ang personal letter po kasi ito ni Pablo kay Timothy. Kaya yung man of God po dito, tinutukoy po dito ay si Timothy, na anak po niya sa pananampalataya. And as a man of God, kailangan siya ho ay maging studious, and hindi lang ho siya studious sa salita ng Panginoon, but also obedient sa salita po ng Panginoon. At kung siya ho ay studious and obedient, kagaya po ng sinabi ng ating second point, profitable for teaching, reproof, and correction, and training in righteousness. So, sabi po dito, the man of God may be complete and equipped for every good work. Kung saan, sinasabi po dito na ang lingkod ng Diyos o ang isang
minister of God o ang isang servant of God ay magiging epektibo and mangyayari po sa kanya kung ano yung intensyon ng Panginoon sa pagkatawag sa kanya. Na siya ay maging, kumbaga, siya ho ay maging tagapagpakita or kumbaga, magmamanifest po siya ng mabubuting gawa. So sabi dyan, for every good work. That's why, sabi dito, it tells us the purpose of the Scripture's profitability to teach, to reprove, to correct, and to train servants of God. So that is the purpose clause. It is divinely purposed for the efficiency and equipping of God's servants to do their work. So kapag sinabi ho nating training, mga kapatid, kagaya po na sinabi dun sa huling bahagi ng verse 16. So, kapag ang isang bagay ay paulit-ulit po nating ginagawa, yan po ay nagiging kasanayan po natin. Normally, bilang tao, ano po? So, halimbawa, based dun sa trabaho ho natin, halimbawa, tayo ho ay na-experience ho nating magtrabaho sa pabrika. Yan. So, yung halimbawa, nakapag-trabaho ka as yung taga pairer. Yan. Meron pang seller. Ano po? So, yung seller, mabibigat na trabaho yan eh. Marami yung nagsasabi na talagang, ay, grabe ang trabaho sa mga pabrika dito sa atin. So, may seller, may pairer. So, bago pa maging finished product po yung mga produktong ginagawa dyan, so talagang mabigat na trabaho ang pinagdaanan yan sa kamay po ng mga workers. So yung mga professional na na nagsesell nung buko, nung nagpe-prepare ng buko. Yan, yung nagtatanggal ng mga balat. So kapag matagal na siya doon sa trabahong yon, so sanay na ho siya. Mabilis na niya nagagawa. Kumbaga, in other words, parang manina lang sa kanya. Although, sa umpisa, napakahirap po niyan. Di po ba? Even po sa mga tinatawag nating, let's say, sa pagtatype, yan, sa computer. So, nung una, talagang paisa-isang daliri lang ang pagpindot po natin. Kasi hindi pa natin alam kung nasaan ang letter W, hindi pa natin alam kung nasaan ang enter, hindi pa natin alam kung saan yung numeric keys. Pero nung nasanay na tayo, limbawa, tayo ay nakapag-trabaho as ay clerk or office staff, ay talagang napakabilis na ho ng ating trabaho. So, ganun din po sa ating spiritual na buhay. So, kapag lagi ho nating ina-apply ang salita ng Panginoon, mas madali na ho siya para sa atin. Kaya lang siya nagiging mahirap kasi marami ho tayong excuses. Marami ho tayong pasubali para hindi natin gawin kung ano po ang sinasabi ng Bible. So, sa pagbabasa ng Biblia, bakit marami po sa atin o ilan po sa atin ay parang struggle pa rin na makapagbasa po ng Bible. So, yun po yung isa ho dito natin makikita na hindi natin lubos na ma-appreciate po yung profitability ng salita ng Panginoon kung wala pong application. Kung wala ho tayong palagiang pagsasanay na gawin po natin ang sinasabi ho ng Bible. Upang, ang sabi ho dito, that the man of God may be complete and equipped for every good work. Hindi tayo magiging epektibo sa ating ministry at hindi ho tayo magiging kapaki-pakinabang na servant ng Panginoon kung hindi ho natin lubos na niyayakap at ginagawa ng buong puso at ng may buong galak ang salita ho ng Diyos. If we don't obey, or kung hindi ho tayo nagko-comply sa sinasabi po ng Bible. That's why that the man of God may be complete. So, it tells us the purpose of the Scripture's profitability. And first, we have the man of God's efficiency. So, the word complete. So, pag tinignan po natin, yung salitang complete, para siyang sentrum. Ano po? A to Z or A to zinc. So, ang sabi po dito is it came from the word artios, and it means one's capability,
proficiency and effectiveness to do everything they are called to do. So yun po yung word na complete. Sa ibang translation, ang ginamit po dito is adequate. So yun po ang ibig sabihin nito. So sabi dyan, one's capability, proficiency, and effectiveness to do everything they are called to do. Tinawag ka ng Panginoon, not only sa kaligtasan, kundi sa paglilingkod. Amen po ba? Hindi ho tayo tinawag ng Diyos para lang sa kaligtasan, ha? Hindi ho lang tayo tinawag ng Diyos para makinig lang ng kanyang salita. Taga-upo lang ho tayo every Wednesday and Sunday. Tinawag ho tayo ng Panginoon para maglingkod, para tumayo, humayo, mangaral, at maging disipulo ng Panginoon ang mga tao, bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuan ng kanyang mga katuruan. The Great Commission. Hindi ho tayo spectator ho for lifetime. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng Diyos sa paglilingkod. At ang sabi ho dito, sa paglilingkod na ito, nagdidemand ho ito ng effectivity or efficiency sa atin. Pero kung hindi ho tayo ganoon ka faithful sa ating pag-aaral ng Word of God o ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ho natin ma-achieve itong efficiency ito, itong effectiveness na nais ng Panginoon sa atin. Kaya the man of God's efficiency, that's one of the purpose, okay, ng salita ng Panginoon. So in order for us to be complete and adequate to do everything we are called to do. The one purpose to be complete, sabi dito, is the man of God, Timothy primarily, and by extension to all ministers and servants of God. Hindi lang ito para sa mga piling tao. Hindi lang ito para sa mga sikat na tao. Hindi lang ito para sa mga edukadong tao. Hindi lang ito para sa mga taong maapil, madaling makapukaw ng atensyon ng tao. Ito ay para sa lahat ng mga tinawag ng Diyos. At kung ikaw ay tinawag ng Diyos, ito ho ay para sa atin. We are called to do the work, okay, according dun sa ating pagkatawag mula sa Panginoon. Hindi lang ho tayo basta taga-upo lamang, hindi ho tayo basta taga-pakinig lamang, hindi ho tayo basta lang dadalo sa gawain ng Panginoon. Kundi kung tayo ho ay tinawag ng Diyos, tayo ho ay gagamitin niya sa ministeryo. Amen? Pero kung tayo ho ay hindi ho ganun ka committed na magpagamit sa Panginoon, ang isang dahilan ay yung ating damdamin sa salita ho ng Panginoon. Hindi natin priority ang Biblia. Maaaring hindi natin priority ang yung ating pagkakilala sa Diyos. Dahil sa pamamagitan lang po nito, makikilala po natin ang Panginoon. Ito ho ang revelasyon ng Panginoon. Dito ho natin makikilala pa ang Diyos. Ano po? Colossians chapter 2 verse 10 says, in Him or in Christ, you have been made complete. So tayo ho ay ganap na kay Kristo. At ang ibig sabihin ng pagiging ganap natin kay Kristo is the complete, not only completion ng ating kaligtasan, but also the completion of the sufficiency of all heavenly resources for our spiritual maturity. Hindi lang ho ang kaganapan ng kaligtasan ang sinasabi po dito, kundi ang kaganapan ng lahat ng mga resources na mula sa langit para sa ating paglagong espiritual ay nasa atin. Yan din po ang sinasabi ko dito. Hindi lang ho basta tayo ligtas, kundi bilang ligtas, kailangan po nating magpakasipag sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo na ngayon, nakakatamad gumalaw. Paglalabas ka lang ng bahay, ano na ho ang bubungad sa atin? Init ng panahon.
Di ba? Ang physical nating katawan, ang tendency ho niyan, humanap ng malamig na lugar na siya ay mako-comfort o siya ay magiging komportable. Pero kung sa ating spiritual na buhay, makikita ho natin na sadya ho tayong inilalagay ng Panginoon sa mga ganitong lugar, sa mga ganitong discomfort, para makita ho natin yung necessity na tayo ho ay maglingkod sa Kanya. Sapagkat kung tayo ay magpapadala ho sa discomfort ng mundo, dala ng panahon o ng mga kahirapan sa buhay, hindi ho natin ma-achieve yung intention ho ng Panginoon sa Kanyang pagkatawag sa atin. Na tayo ay maging lingkod niya at isang tapat na lingkod. Paano natin matitiyak ang panahon na kung saan babatiin tayo ng Panginoon? Well done, my good and faithful servant. Kung ngayon pa lang sa salita niya, hindi tayo tapat. Kung sa oras pa lang natin para sa Panginoon, hindi natin na ibibigay ng tapat. Kaya, that is the efficiency. Okay? God purposed yung tinatawag nating efficiency sa ministry. Kaya, it is completely enough for us, the Word of God, is completely enough for us to become more effective in our service for God. Without the practice of diligence in studying God's Word and applying it by obedience to it, we will lose our effectiveness and surely we will be defeated in our spiritual battle. So, hindi tayo magtatagumpay sa ating pakikidigmang personal na spiritual laban sa kaaway, sa ating laman at sa sanlibutan. Hindi natin ma-achieve yung goal ng Panginoon sa pagkatawag niya sa atin kung hindi ho tayo matyaga na pag-aralan po ang kanyang salita o pagbulay-bulayan ang kanyang salita. Amen? That's why ito ho ang maging application po natin. Ngayong ako ay tinawag na ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Gaano na kalayo yung effectivity natin from day one hanggang sa kasalukuyan? Masasabi ba nating malaki na ang naging pagiging epektibo natin sa paglilingkod natin sa Diyos o wala hong progress na nangyari? Wala hong progress na nangyari sa atin. Nananatili pa rin ho tayong inactive na sumunod sa Diyos at maglingkod para sa Panginoon. So, that is the first subpoint. Ano po? The man of God's efficiency, and we have the second subpoint po natin, not only that the man of God may be complete, but also equipped for every good work. So, ano po ang ibig sabihin naman ng word na equipped? So, the word equipped here, so that is the man of God's enablement. Yan po ay galing sa salitang exartidzo. So alam niyo po yung word na exartidzo, yun pong sinundang salita, yung ating pinag-aralan po kanina, yung salitang complete or adequate, so that is the word artios, ay halos magkamag-anak po lamang. Ngunit ito pong exartidzo is the intensified verb nung verb form noong artios, which is artidzo. At ang sabi po dito, it implies the end goal of the man of God's adequacy to serve and live. Not only to be complete or to be adequate or to be useful by God, okay, to be useful in the ministry, but equipped for every good work. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating pamumuhay at paglilingkod, ma-achieve ho natin yung goal ng pagiging epektibo sa pamamagitan ng ating patutuo as God's workmanship. So the end goal is yung equipped. So yun po yung word na exartidzo. That's why equipped for every good work. So it could be paraphrased and able to meet all demands of righteousness. So yun po yung word na equipped. It also means
enabled to meet all demands of righteousness. So bilang isang lingkod po ng Diyos, na doon ang kanyang effectivity and siya'y handa sa lahat ng klase ng ministry. Kasi all demands of righteousness. So bahagi ng kanyang paglilingkod sa Diyos, maging ng kanyang pamumuhay na matuwid para sa Diyos. Nandoon ang kanyang enablement sapagkat siya ho ay guided ng salita po ng Panginoon. Malaking bagay po, mga kapatid, na talagang ang salita ho ng Diyos ang nagdidirect po sa atin. Hindi ho tayo ang nagdidirect ng buhay natin. At ginagamit lang ho natin ang Biblia. Kundi hayaan po natin ang salita ng Diyos ang magturo sa atin. Ang Biblia ho ang magsilbi ho nating mapa kung saan direksyon ho tayo pupunta. Kung tayo ho ba ay dediretso, kung tayo ho ba ay kakanan, kung tayo ho ba ay kakaliwa, o kung tayo ho ay mag-u-turn. Hindi dahil gusto natin, doon tayo pupunta sa kabila. O doon sa landas na gusto natin. Ano po sabi ng Psalm 119? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Maging ilawan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sa direksyong gusto ng Diyos, hindi sa direksyong gusto natin. Maging gabay po natin ang salita po ng Panginoon. Ephesians 2:10. We are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works. So, kagaya po na sinabi po dun sa last part, we are, sabi dito, purposed to be complete and equipped for every good work. Sapagkat ang design ng Panginoon sa ating kanyang mga anak ay maging workers. Maging workaholic po tayo sa gawain. Hindi ho tayo basta lang taga-upo o taga-pakinig o taga-tanggap lang ng pagpapala mula sa Panginoon. We must do the work of the ministry. Because we are called to do, sabi dito, tayo po'y tinawag para gumawa at hindi mamahinga lamang. Although kailangan din natin ng pahinga, pero hindi panghabang buhay pahinga. Dahil ang sobrang pahinga, hindi na pahinga ang tawag. Titus chapter 2 verse 14. Who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds. Ano po yung word na zealous? Nagseselos ka doon sa masipag? Hindi po. Ang ibig sabihin ng zealous ay nag-aapoy ang iyong damdamin, ang iyong pagkatao sa mabubuting gawa. Hindi yung nag-aapoy ka sa tao dahil sa kanyang ugali. Nag-aapoy ang iyong ugali, kundi nag-aapoy ang iyong damdamin na maglingkod sa iyong kapwa bilang resulta ng iyong kaligtasan. Kaya, kumusta ho ang puso ho natin na maglingkod sa Diyos? Kumusta? Nag-aapoy ba? O ibang apoy ho ang nagpapainit sa ating mga kalamnan o sa ating mga katawan? Makaapoy lang ng panahon o apoy ng ating laman. Pero mga kapatid, ano po sabi dito? Kung tayo ho ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod, we must be zealous for good works or for good deeds. Sapagkat tayo ho ay masterpiece ng Panginoon. We are God's workmanship.
Amen. Kahit mas mahirap ng buhay ngayon, mas komplikado ng nakikita nating sitwasyon natin, ibaling ho natin ang atensyon ho natin sa tunay na kahulugan ng buhay at sa purpose po ng Diyos kung bakit tayo nandito sa lupa. Wag ho tayong masyadong kumbaga ma-preoccupy ng mga nangyayari po ngayon sa ating kapaligiran. Sadya ho may stress ho tayo. Baka magkasala pa ho tayo. Sa halip na magawa natin yung dapat nating gawin bilang lingkod ng Diyos, napangunahan na tayo ng ating sentimiento na hindi tama, bilang Kristiyano. So, that is the method of God's enablement, not only to be efficient, but also enabled. Enabled for good work. Okay? Kaya, men of God are purposed not only to be visible in showing good works, but to be Christ in their being, reflecting His goodness, even though they are unnoticed. Kahit walang nakakita sa atin, kahit walang nakakapansin ng ating mabubuting gawa, kahit walang nakaka-appreciate ng ating mabuting gawa, pero ito'y puso ng paglilingkod natin para sa Panginoon, it is a good. Sabi nga, it is good in the sight of God. At dadako ho tayo doon sa panahong sasalubungin mo tayo ng Panginoon. Well done, my good and faithful servant. Excellent. Great job. Hindi ba? Pagka binati ka or nakarinig ka ng affirmation sa mga taong pinaglilingkuran mo, salamat sa iyo ha. Kung hindi dahil sa iyo, ako'y wala dito sa katayuan ko ngayon. Ang papuri ay sa Diyos, tayo ho ay kanyang ginamit. At malaking kagalakan po ito sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Kung wala ho tayong ganung karanasan, ay maaaring meron pa tayong dapat gawin. Maaaring meron pa tayong dapat i-commit sa Panginoon. And that is our time with Him, sa Kanyang Word, at yung ating puso na magpagamit sa Kanya at maglingkod bilang tinawag niya. So, not only to be visible in showing good works, but God also purposed to reflect His goodness even though they are unnoticed, or we are unnoticed, and we do good not to please men, but God. Kaya pagka tayo gagawa, huwag nating i-expect na may pupuri sa atin o may makaka-appreciate ng ating ginagawa. Ang pinaka-importante ho dyan, ginagawa ho natin yan para sa Panginoon. It is for the glory of God. Okay? Yan po ang tamang motibasyon. Gagawin natin ang lahat para sa Panginoon. Ito man ay pakikipagkapwa-tao, ito man ay outreach program. Okay? Nagluluto tayo ng pagkain para sa mga nangangailangan, para sa Panginoon yan. Okay? So, we do good not to please men, but God. Ang Diyos ho ang maging focus po natin sa lahat ng ating ginagawa. Hindi ho ang mga taong makikinabang. Kasi ang Diyos din po ang magdadala niyan sa atin. Ang Diyos po ang magdadala sa mga tao papunta ho sa atin. Hindi ho dahil sa atin. Kaya lahat ho tayo ay instrumento. Hindi ho tayo ang source ng kanilang kaligtasan o ng kanilang pagkakilala sa Diyos. Okay? So that is the divine purpose. So the Word of God is divinely purposed for our spiritual wellness. Hangad ng Diyos ang ating kalusugan.
na tayo'y mapabuti sa ating espiritu at hindi ho tayo maging sakitin sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa paanong paraan po natin masasabing sakitin ho tayo sa paglilingkod? Marami tayong alibay, oras ng gawain, marami tayong dahilan para hindi gumawa. Oras ng pagbabasa, marami din tayong alibay. Panginoon, di po ako nakatulog ng maaga. Kaya hindi po ako nakagising sa tamang oras. So it becomes your alibi. And kapag yan ho ay tuloy-tuloy nating ginagawa, hindi ho mangyayari yung effectivity and usefulness na kung saan ay ina-anticipate ho tayo na maging bilang Kanyang mga lingkod. Amen? Amen. Kaya, mga kapatid, tayo ho ay mag-commit ng ating mga sarili sa salita ho ng Panginoon since it is one of the means for our spiritual growth. Our spiritual growth, as our conclusion, would become slow and erratic in its direction without the illuminating power of God's Word that gives us light and energy. Magiging mabagal at erratic. Pag sinabing erratic ho ay wala hong tinutumbok ang ating pamumuhay espiritual. Kung wala ho ang liwanag at kapangyarihan na nanggagaling po sa salita ng Panginoon. Kaya Psalm 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let the word of God shine upon us. Sana'y patuloy na maging liwanag natin ang salita ng Diyos sa ating paglilingkod at pamumuhay. Pag-aralan po natin ang salita po ng Panginoon with the Holy Spirit. Siya ho ang nagbibigay ng illumination, karunungan kung paano po natin maintindihan ito and live by it. Tayo ho ay mabuhay ayon po sa itinuturo po ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo ho ay maging eager na sumunod sa panuntunan pong ito ng salita ng Panginoon. Na mismong ang salita ho ng Diyos na nagsasabi. Pag-aralan po natin at ipamuhay natin ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong pong salita. Salamat po sa kapangyarihan at kaliwanagan na hatid po nito, Panginoon, sa bawat isa upang kami po ay makapabuhay at maging kapakipakinabang sa inyo pong gawain. Purihin ka, Ama, sa lahat ng ito. Tulungan niyo po kami na ma-achieve po namin ang iyo pong purpose sa bawat isa sa tulong ng inyo pong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.